Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa Kabanata 50 na pinamagatang ang angkan ni Elias. Tayo ay galing sa isang pamilya na may mga sangasangang pinagmulan. May mga ninuno na pinag-ugatan ng ating buhay at ating kapalaran at landasin sa buhay. Kung ano ang kinamulatan nating pamilya ay may nakalalaan na kwento at may iba't ibang istorya na tutugon sa ating pagkatao. Ang magbigay ng liwanag kung saan tayo nanggaling at kung sino-sino ang ating mga salinlahi sa mga angkan ni Elias, atin silang kilalanin upang sa ganun ay makilala natin ng husto kung ano ang katauhang tinataglay ni Elias. At atin din malalaman kung ano ang nangyari sa kanyang pinagmulan upang sa ngayon ay mapaliwanag sa atin kung ano ang kanyang sinapit sa kanyang mga ninuno. Sa kabanata na ito, ating ipapakilala ang mga pinagpugatan at ang minahal na parte ng pamilya ni Elias. Maipagmalaki kaya ni Elias ang kanyang kinamulatan? Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, angkan. Ang angkan ay ang lahi na pinagmulan o kanununuhan ng isang tao. Nakapaloob dito ang isang malaking pamilya na binubuo ng iba't ibang sangay ng parte ng pinag-ugatan. Ito ang mga pasalin-salin na henerasyon sa iyong pamilya at sa buhay na kinagisnan. Ikalawang salita, natupok. Ang natupok ay ang paglalarawan ng isang pagsunog o pagkasunog ng isang bagay na pinagmulan ng apoy. Ang mga bagay ay nagkakapira-piraso o dili naman kaya ay nauuwi sa abo. Ikatlong salita, ninuno. Ang nuno o ninuno ay tumutukoy sa ating mga Pilipino na tawag sa nakatatandang lalaki. Sila ang kauna-unahang lahi ng ating pinagmulan. Sa kanila nag-umpisa ang pagsasalin ng mga lahi sa bawat henerasyon, sa bawat pamilya, pangkat o grupo. Ikaapat na salita, tenedor de libros. Ang tenedor de libros ay ang tawag sa salitang Kastila na ang ibig sabihin ay sa salitang Pilipino ay ang tagapangasiwa o tagapasinaya ng mga libro o aklatan na may mga mahalagang dokumento ng pinansyal o iba pa man ng isang mangangalakal o ng isang negosyante. Ang mga tauhan, Crisostomo Ibarra, Elias. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa baybayin ng Lawa, sa Bangka, isang hapon. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Buong tapang na isinalaysay ni Elias ang kanyang angkan na pinagmulan upang sa ganoon ay mas lalo siyang maintindihan ni Crisostomo. Halos 6 na dekada na ang nakararaan nang ang kanyang minamahal na nuno na lalaki ay nanirahan sa Maynila. Namasukan ang kanyang lolo bilang isang tenedor de libros sa bahay ng isang mangangalakal na Kastila.
Sa kasamaang palad, ang pinagtatrabahuan nito ay nasunog. Sa isang iglap lamang ay lumaganap ang apoy at natupok ang kabuang bahay. Malaki ang naging halaga ng mga naging abo na pagmamay-ari ng mga ngalakal na Kastila. Ang itinurong salarin ay ang kanyang lolo. Tutol man ito sa mga naganap sapagkat ito ay hindi niya dulot, ngunit wala itong kalaban-laban. Isa lamang itong hamak at walang kakayahan upang magbayad ng isang mahusay na abogado. Nahatulan siya na paluin at ipalibot sa buong Maynila bilang kaparusahan. Siya ay iginapos sa isang kabayo habang pinapalo kaharap ng maraming tao sa bawat lansangan. Sa lubhang tindi ng palo ay nawalan pa ito ng kamalayan hanggang sa palayain matapos ang kalapastanganan. Itinakwil siya ng buong pamilya maliban na lamang sa asawa nito. Na nooy ay nagdadalang tao, sinikap ng ginang na maghanap ng iba't ibang gawain para sa may sakit na asawa, sa dalawang anak at sa mga pangangailangan nito, ngunit sino man ni isa ay walang nahabag dito. Lumipas ang panahon at naghilom ang mga sugat ng kalapastanganan ng kanyang lolo. Minabuti na mag-anak na tunguhin ang mga bundok upang ipagpatuloy ang buhay. Ang kanyang lola ay nanganak ng isang babae, ngunit ito ay may karamdaman na naging dahilan upang ito ay hindi mabuhay. Dahil sa kasawian, ang kanyang lolo ay lubha itong dinibdib at piniling magbigti na lamang upang wakasan na ang buhay. Ang labi nito ay nabulok at napabayaan dahil sa walang sapat na salaping pampalibing. Kalaunan, ito ay natuklasan ng mga makapangyarihan. Dinakip at sinaktan ang papanganak pa lamang na ginang. Tulad sa kanyang asawa, pinagpapalo rin ito at sinisi sa hindi pagbibigay ng impormasyon sa kinauukulan. Matapos ang 2 buwan, ginanap ang paghahatol. Nagsilang ng batang lalaki ang ginang at hindi malaman kung sino ang ama nito. Sa takot na makulong, ay itinakas nito ang kanyang mga anak sa kalapit na bayan. Ang dalawang magkapatid ay kanyang pinalaki. Sa kasamaang palad, ang nakatatandang anak nito ay naging bandido na kilala sa tawag na balat. Sa kapusukang taglay nito, ito ay naging masama at naging tulisan, hanggang sa nadakip ito ng mga gwardiya sibil sa patong-patong na mga krimen. Habang ang anak na isa naman ay nangako na aalagaan at magiging karamay ng sariling ina. Nagtungo sa kagubatan ang bunsong anak upang hanapin kung saan naroroon ang kanyang ina. Natagpuan na lamang ang lola ni Elias na nakahandusay sa tabi ng puno ng bulak. Usli ang mga mata at nakabaon ang mga daliri sa lupa na may bahid ng dugo. Habang ang babae na kapatid nito naman ay nakita na nakasilid ang dugoang ulo sa isang sanga ng kahoy. Sa malagim na sinapit ng kapatid at ina nito, ang bunsong anak ay naglagalag sa bundok at bayan-bayan. Sa kagustuhan na maging maayos ang buhay, ay minabuti na pumasok sa isang mayaman na mangangalakal sa bayan ng Tayabas. Sa pinakita nitong kasipagan at kagandahang asal, siya ay kinalugdan. Nag-isip mag-ipon upang mapaunlad ang sarili. Mayroon itong nakilala na isang dalaga na bumihag sa kanyang puso. Ngunit dahil mahiyain,
wala itong lakas ng loob upang mamanhikan. Isama mo pa na istrikto ang mga magulang ng dalaga at iwas din siya na malaman ang kanyang pinagmulan na pamilya. Sa kapusukan nilang pareho, nagbunga ito at nais ng mga magulang na ikasal sila sa lalong madaling panahon. Ang inaasam na kasal ay nauwi sa isang malagim na bangungot na pag-alamanan ng pamilya ng dalaga ang katotohanan sa pagkatao ng kanya sanang magiging isang dibdib sa paglalakad nila ng mga papeles. Umamin ng binata kung anong klaseng pamilya ang mayroon siya, ang lahat ng kanyang mga nagawa kung kaya't siya ay nabilanggo. Nanganak ang babae ng kambal. Ito ay pumanaw at pinaniwala na ang kanilang ama ay patay na. Lumaki sila sa pangangalaga ng kanilang lolo na mayroong kaya sa buhay. Ang isa sa kambal ay si Elias at ang isa naman ay isang babae. Pinag-aral sila sa mga magagandang eskwelahan. Sapagkat hindi nila ito hilig, umuwi sila sa lalawigan at pinamahalaan ang sakahan. Marangya ang naging buhay ng kambal. Mayroong mga taga-silbi at lahat ng masasarap na pagkain ay malaya nilang natitikman lalo na sa tuwing sasapit ang anihan. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang pagtitipon ang naganap. Sa pagiging arugante ni Elias, siya ay may nakasagutan na isa sa malayong kamag-anak at nagsiwalat na ang pinagmulan nila ay mula sa pamilya ng kriminal. Nabuksan ang katotohanan at nailantad ang buong kasaysayan ng kambal. Malapit na sana maikasal ang kakambal nitong babae, ngunit umatras ang kasintahan nito sa mga nalaman tungkol sa kanilang pinagmulan. Ito ay umiwas at pagkaraan ay lumayo ng tuluyan. Isang matandang lalaki naman ang namasukan sa kanila Elias at madali nila itong nakapagpalagayan ng loob. Pinagsilbihan sila nito at pinaglingkuran. Ito pala ang kanilang ama. Nilihim nito ang buong pagkatao upang mapalapit sa mga anak. Nang mamatay ang lolo ni Elias, kinuha ng mga nag-aaway-away na mga kamag-anak nila umano ang yaman at ari-arian. Ipinaraya ito ng kambal upang maging tahimik ang kanilang pamumuhay. Lubusang nasaktan ang kanilang ama sa mga kamalasan na dala nito. Ito ay nagkasakit at di lumaon ay namatay rin. Sa kabilang banda, dinamdam naman ng kakambal ni Elias ang pag-iwan ng kasintahan nito at dumagdag pa ang sinapit ng kanilang ama na matagal nang nawala sa kanila. Bigla na lamang nawala ang kakambal nito. Hinanap siya ni Elias hanggang sa nabalitaan na lang niya na mayroong nakitang babae sa dalampasigan ng Kalamba. Base sa mga nakakita, ito ang anyo ng kanyang kakambal na babae. Pagkatapos ng malagim na sinapit ng pamilya ni Elias, siya ay nagpakalayo-layo at nagpalipat-lipat sa mga lalawigan. Sa pagbubukas ng libro ng buhay ni Elias, ay matikas siyang nanindigan na dapat isulong ni Ibarra ang pagbabago upang tuluyan ng makalas ang tanikalang bakal na pumipigil sa kalayaan ng isang katauhan. Maayos na nakababa si Ibarra sa bangka at patuloy naman si Elias na sumasagwan papalayo. Karunungan ng kabanata. Masaklap na kapalaran. Tayo ay pinanganak upang mabuhay
at maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Tayo ay hindi maaaring pumili ng mga taong sa atin ay magbibigay na maganda o masalimuot na buhay. Kung tayo ay inadya ng Diyos upang maging isang mayaman, tayo ay magpasalamat ng lubusan. At kung hindi naman, tayo ay magpasalamat pa rin dahil sa biyaya ng buhay. Tayo ay tao at tayo ay may Diyos. Handa tayong tulungan sa oras ng kagipitan. Handang umakay sa oras na tayo ay hindi makapaglakbay. Handang mangaral sa oras na tayo ay wala ng magandang matanaw. At handang gabayan sa oras na tayo ay ipinaubayan na ang buong kamalayan. Mahirap isipin na tayo ay hindi pantay-pantay. May mayaman, may mahirap, may salat, may nakaaangat, may pinagpala, at may kapuspalad. Bakit hindi na lamang tayo pinag-isa? Kung iyong susuriin, ang buhay ay isang kwento. Kung ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa mundo, saan na lang ito patutungo? Walang malilikha na obra maestro dahil ang Diyos ay marunong kung kaya't alam niya ang lahat ng ito. Siya ay hindi nagkamali sa pagdedesenyo. Siya ay humubog ng mga tao upang ipakita ang kakayahan nito, upang magningning ang bawat talento at upang sumikat ang mga hiyas na taglay nito. Kaya nandito ang tao upang malaman ng ating lumikha kung ano ang kalagayan niya o kahalagahan niya sa mga tao. Laging pagkaisipin na hindi lahat ay talo, sapagkat lahat ng kanyang binuo ay may purpose sa mundo. Mayroong dedikasyon na tinuturo. Sa bawat istorya niya na mabubuo, may mga kwento na ibang-iba ang punto. May mga pinagmulan na namumukod tangi ang estilo. Pahiwatig ng kabanata. Karanasan ng iba ay hindi mapapantayan ng bawat kwento ng bawat isa sa atin. Sabay-sabay man tayong humihinga sa iisang hangin, iba-iba naman tayo ng pakikibaka sa buhay. Iba-iba ang pinagmulan na istorya at kakaiba ang mga pagsubok na sa atin ay umiistima. Ang bawat pagkatao natin ay salamin ng isang di matatawarang obra maestra na tanging ang Diyos lang ang nakahuhulma. Pinagmulan mo man ay hindi mo ninais, pinanggalingan mo man ay iyong tinatakwil, lagi ibabalik ka ng tadhana sa iyong kahapon na siyang magiging daan upang tunguhin mo ang bukas, kahit mapait ang iyong pinagdaanan. Ito lamang ang paraan upang ikaw ay hubugin at markahin na parte ito ng iyong pagkatao. Buksan ang isipan at tanggapin ang katotohanan upang makatawid sa patutunguhan ng walang pag-aalinlangan at panghihinayangan. Lakasan ang kalooban at tibayan ang pananalig sa may kapal. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata, hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 51 na pinamagatang pagbabago. Bangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam kapanitikan, hanggang sa muli!